Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Pagpasok po ng bagong taon, problema agad ang ibinigay po ng pamunuan ng Manila City Hall sa mga residente po ng taga Maynila dahil po sa gabundok na basura na tumambak sa kanilang mga lugar. Ngayon, ang sinisisi po ni Mayor Lacuna ay yung dating service provider nila na supposedly na maghahakot ng mga basura from December 25 hanggang 31 dahil lang kontrata daw po nung garbage collection corporation na yun eh hanggang 31, pero sabi ni Mayor Lacuna nakakuha raw siya ng report na I think after doon ng Christmas hindi na raw nangolekta ng basura yung kanilang provider. So kaya daw naipon at natambak yung basura na yun. So pagdating ng January 1 or pagpasok ng 2025, eh natambakan sila ng basura. So kawawang-kawawa daw yung pinaka sumunod na provider, yung pumalit doon sa natapos na kontrata. Ngayon, may isa pang nangyari na bakit, ang tanong daw, bakit yung dating nangunguha or yung dating provider nila eh hindi daw sumama doon sa bidding para makapag kumbaga maging parte uli ng waste management ng Maynila. So doon nalaman na meron palang malaking utang na hindi pa binabayaran ang Maynila. Kaya sila tumigil sa pangungulekta ng basura. So ito, panoorin po natin itong balitan to para mahimay natin kung sino ba sa tingin natin yung may mali sa nangyaring problema doon sa mga gabundok na basura sa Maynila. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Himayin natin, sino ba yung may mali? Kung bakit ganun na lang po yung naging problema dito sa Maynila. Kabi-kabila ang tambak ng basura sa Recto Avenue sa Maynila. Kung normal ang koleksyon ng basura sa Maynila, dapat umano nahakot na ito kanina pang umaga. Mabagal yung nag-aakot ng basura dyan. Mahirap lang magsalita. Bali, kanina lang po yan. Pero pahapon na, hindi pa rin dumaraan ang truck ng basura sa Recto. Mas matindi pa sa Blumentritt dahil kahapon pang walang humahakot ng basura. Nakaka-suffocate po yung amoy. Delikado sa mga may asthma, may ano. Oo nga, lagi nyo bandaanan mo ito? Hindi ngayon lang po yan kaganyan, after ng Christmas. Kawa-kawa kami rito. Naipunan ng basura sa kalsada ang lungsod dahil inabando na umano ng Lionel Waste Management Corporation ang garbage collection sa huling araw ng kontrata nito sa Maynila. We are currently validating all these reports sent to us. Noong 31, which is the last day of Lionel, meron. So yun po yung allegation po nila Mayor Lacuna na hindi raw tinapos ng Lionel na kumukuha yung dating kolektor nila ng basura. So hindi raw tinapos yung kontrata na dapat daw hanggang 31. Pero ang problema lang kasi rito, bakit masyadong naging dependent lang kasi itong mayor ng Maynila. Kumbaga wala siyang backup plan. Na sana man lang nag-isip siya what if, di ba? Naglalagay siya ng what if hindi nga tapusin. Hindi ba siya nakakuha kagad ng report? Ang alam ko nakakuha siya ng report kagad na hindi na nga kumuha ng basura yung dating provider nila. So dapat doon pa lang sa time na yun, kumilos na kagad si Mayor Lacuna. Pero ang nangyari, parang pinabayaan niya, kaya ganyan naging epekto na nagkapatong-patong at talagang dumoble, naging triple yung basura dyan. Siyempre, maraming naghahanda, natural. Siyempre, di ba, magluluto, kasiyahin niya, may mga talagang hindi may iwasan, dadami yung basura. Pero yun nga, napabayaan eh. Kaya dumami ng ganyan dahil hindi nila in-expect na yung provider eh pwedeng magganyan nga magloko or talagang hindi na mangolekta. So hindi na nila in-expect o hindi nila na-anticipate na ganyan yung mangyayari. So tuloy. Meron silang initial na ginawang trash collection pero hindi na tinapos. Example, ang collection sa barangay is 2 beses, 1 beses na lang sila nangolekta. Kaya pagpasok ng January 1, naggulat talaga lahat na maraming tambak na basura.
Itinanggi ito ng Lionel. Ibinilin daw nila sa kanilang mga tauhan na gawin ang trabaho hanggang sa huling araw ng kontrata. Sinabi rin sa pahayag na kaya hindi sila nagbid para sa bagong kontrata ay dahil sa laki ng utang ng lungsod sa kanila na umaabot sa mahigit 561 million pesos. So, yun pala ang reason kung bakit hindi na sumama or bakit hindi na siguro, bakit hindi na nangolekta yung ibang tauhan itong Lionel. Siguro wala na silang maibigay na pasweldo or nag-aantay nga sila ng bayad. Alam nyo, ganyan yung nagiging sistema rito sa Pilipinas. Hindi mo na magpapasweldo itong kumpanya hanggat din nila nasisingil yung dapat nilang koleksyon. Kasi ang mangyayari, yung masisingil nila, yun yung ibabayad nila sa kanilang mga empleyado. Tulad dito sa Lionel na to, posible ganito yung nangyari dyan. Hindi nagpasweldo itong Lionel dahil hindi sila binayaran ng City Hall ng Maynila. So, ang naipit yung mga trabahador na supposedly sila yung magtatrabaho para mangolekta. So, hindi na sila kumilos. Kasi nga, hindi sila binayaran ng kanilang kumpanya. So, ang i-reason out dito ng kumpanya, hindi kami binayaran ng City Hall ng Maynila. Wala kaming pampasweldo sa inyo pa. Hanggat di sila nagbibigay ng pasweldo, ng bayad sa amin, hindi kayo mapapasweldo. So, kahit utusan pa yan ng Lionel, yung mga tao nila na mangolekta ng basura, hindi mangungulekta yan. Siyempre, alangan naman magtrabaho sila ng libre. So po, isipin nyo Pasko, bagong taon. Kung walang nakakuwang bayad yung mga empleyado ng Lionel na yan, kahit sino hindi kikilos. Di ba? So, may posibilidad. Hindi naman natin sinasabi na 100% totoo yung sinasabi. Pero kung totoong may utang ang Maynila dito sa Lionel na to, malamang ganun yung nangyari. Hindi na pasweldo yung mga tagakuha ng basura kaya hindi sila nagtrabaho. Yung dahilan nila na hindi na sila nagbid sa 2025 contract due to alleged unpaid obligation of 561.4 million is false. Unang-una, hindi yan ang binigay nilang dahilan nung nagsabi sila kay Mayor na hindi na sila magpa-participate. The reason that they gave was personal in nature, not contractual in nature. Dalawang kontratista ang pumalit sa Lionel, ang Metro Waste at Fileco. Natsyempohan namin ang Metro Waste sa Moriones na naghahabol sa backlog collection. For today, meron pang iilang mga areas but the mayor has already made a pronouncement na dapat si Metro Waste at si Fileco matapos nila ang hauling of all backlog collection by Friday. Siniguro naman ng So, ang ending niyan, malaki ang impact. Malaki ang impact niyan dahil malapit na mag-eleksyon, tatakbo na yung campaign period. Malaking impact yan kay Mayor Lacuna. So, imbis na makakuha siya dyan ng magandang feedback, puro negative feedback. Di ba? Yan yung isa sa mga rason kung bakit hinahanap-hanap nila si Yorme. Yan yung isang rason bakit hindi sila kuna yung gusto nilang maupo bilang mayor uli. Kasi kung titingnan nyo yung mga survey na lumalabas sa Maynila, number 1 si Mayor Isko. Ang tanong, bakit? Diba? Bakit ganun? Kasi nakita nila kay Yorme Isko na talagang action bilis action yung talagang yung naging motto niya, yung action bilis action na yan. Kumbaga wala pa yung problema, pinuproblema ni Mayor Isko. Tulad niyan, dapat yan in-anticipate na nila na maraming basura bago matapos yung taon o pagpasok ng bagong taon. Expect nila maraming basura. Dapat may backup plan na kagad yan, yung munisipyo, yung City Hall ng Maynila. Ang kaso nangyari, hindi nila in-anticipate. At the same time, kung totoong meron pang kailangang bayaran, yung taga City Hall ng Maynila, hindi sana binayaran na nila para at least nagtrabaho ng maayos itong kanilang service provider, di ba? So, kung yan ay bayad, pwede silang, di ba? So, maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.